Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back. Hindi yan ang pag-uusapan natin si Christine Samson yan. Si Ma'am Ann Klutz naman yung featured reviewer natin for today. Pero again, gusto ko po kasing maging fair dito sa pagbabalita ng about sa V-Line sunscreen. Okay, so ngayon I did a lot of research and natagpuan ko po itong post na to. Just to be fair ha, gusto ko kasi maging fair tayo ng 21 days ago sa Our Pinoy Vloggers. Now, tatanggalin muna natin yung noise ng mga haters ni V kasi alam nyo naman, pag nasa social media ka ng matagal na panahon, you will not be liked by everyone. Eventually, magkaka-hater ka. Even if, alam mo yun, kahit na siguro yung pinaka malinis or safe maglaro dito sa social media, yung mga tinatawag nating fence-sitter, they also get haters. Okay, so, di ba, miski si ko ngayon recently dahil dun sa Team Payaman North, ano yun, yung Solid North niya, di ba? Pero after election siguro or sometime this year ko explain sa inyo yon next, pero hindi ngayon, okay? Dito muna tayo mag-focus sa very recent issue ng V-Line. Now, about sa sunshade, sunscreen ni Miss V. Cortez. Now, I've been reading this thread. Wala akong magawa eh. Nagbabasa ka ng thread kasi alam nyo naman. So, ngayon, meron pong nag-review dito and ito yung sinabi niya. Okay, this was 16 days ago or 2 weeks ago before etong mga, etong mga nangyayari dito sa dito sa mga sa internet. Okay, babasahin ko ha para lang fair. Honest review, just for context, I have an oily and sensitive skin. I only tried this product a few times and since I'm afraid of breakout due to fragrance ingredients sa sunscreen ni V. For 129, honestly, it's a fair price, okay? Wala pong inimbento dyan, ha? Since you're getting 200 milliliters sunscreen on initial application, you would feel na hydrating siya, which is a good thing. Lalo na sa PH weather kasi nga humid dito. Hindi rin siya mahirap i-blend, okay? So, again, yung na-research natin kahapon, mga kamatis, mga kaibigan, it seems like there was something that went wrong dun sa manufacturer niya. Kasi nga, last time, nung nag-manufacture sila, wala namang problema sa blending. This was, again, 2 weeks ago. Probably, yung nakuha niya is yung February batch, hindi yung March batch. Diba? Na-research natin yan kahapon. Just look back doon sa ating content. Alright? So, the scent is coconutty, which I don't mind naman, but not exactly a fan of. In terms of coverage, it's sheer lang, it's okay every day, but I don't like underneath my concealer as it has a tendency to move talaga. But it is, if you set with powder and then do rest of your makeup, okay naman siya. Ayun naman pala. Hindi ko alam yung ibig sabihin nun. Hindi naman ako nagme-makeup eh. I just noticed something lang. May mamumuong product sa forehead ko when I was sweating. I don't know though. Overall, it's a good sunscreen. Will probably rate it a 7 over 10. It has fragrance kasi and my skin is sensitive to that. Plus, namumuo na product sa forehead when sweating. Okay? So, this is an okay post about sa sunscreen ni V. Okay, just to be fair. Now, kahapon we also had yung si Wear Sunscreen na in-explain sa atin yung key difference niya. Ngayon, ang guest reviewer natin ay si Miss Ann Klutz. So, si Miss Ann Klutz ay isang lifestyle vlogger pero ang isa sa niche niya is nagre-review siya ng mga beauty products. So, dun sa idea na yon, she would know something about beauty products. Okay, let's go. Opo, sabi ko bakit? Anong meron? Anong meron dyan sa sunscreen na yan? So, finalo ko. And napunta ako dun sa rabbit hole. V-Line Skincare Sunshade Tinted Sunscreen. Nag-ano siya para... So, malamang ang nakuha niya dito is yung March batch. Kasi iba yung February batch sa March batch. Okay?
Okay, i-set na natin yon as facts of the case ulit. Ang bilis matanggal. Anyway, sabi ni V, temporary lang daw tong packaging na to. Pero bakit? 180 pesos ang bili ko dito. And shinake ko na tong product. Bakit mag-gray? Right off the bat. So, kalahati lang muna ng face ko. Ito, okay? Wala pala akong anything sa skin, okay? Diretso tayo dito sa sunscreen. Mabango pero sobra. Normally, ayoko ng ganito ka-amoy. Naglagay na rin ako dito sa baba ng neck ha, para ma-spread siya. Walang cut! Okay. Talagang hindi siya nagdi-diffuse. Sobrang bango. Nabe-blend. Pero, wait lang. What's the deal? Ay, ayan na. Nag-settle na siya sa pores ko. Tsaka, ba't namumula yung skin ko? Alam niyo yung din napansin ko habang pinapanood ko yung mga videos nang nagre-review nito. Sabi ko, bakit mga namumula yung skin nila pag in-apply? Hindi pa ako ubos. Okay, isa pang layer. Hindi ba kaya namumula is because of the friction? Kasi when you rub something, ganyan, there's a tendency that it creates heat, tapos yung heat na yon, o that's what reddens the pores. I'm not sure, I'm not an expert sa skin, but again, I think again, ang solution ko dito for V is talk to her chemist, tapos tingnan niyo kung saan nanggaling yung problema. Okay, tuloy natin. Here, meron pa tayo. Kalahati pa lang tayo ng face ha. So, this is supposed to be skin adapting, di ba? Die! It's a no. Why? No kagad to. Tissue. Sinabi niya talaga sa akin yung mga problem areas ko. What is... Problem areas? What does that mean? Alam nyo, naiengganyo ako dito kasi natututo ako sa skin. Kasi obviously, ako naman yung taong hindi marunong sa balat eh. Pero when you're watching all of these reviewers, you learn a thing or two about it, di ba? Tuloy. Marami na ako na-try na tinted sunscreen. And this is the first time na makatry ako ng tinted sunscreen na ganito. Ayun, namumuo. Naglilibag talaga siya. Wala rin ako nakita ang coverage. Obviously. Ayan o, kahit dito sa buhok ko, pag nadikit siya, oh. Para mas maganda yung coverage siya sa palad. So, eto, review ng sunscreen, ano? Baka sabihin nyo, masamain ng iba dyan. Okay. Product po ang nireview natin dito. Ilapag natin yung mga tinted sunscreen ko dito. Eto na lang. Sayang wala kong belo at saka ito yung maganda kasi may comparison siya sa iba. Ano bang tawag dito sa ganitong klaseng experimentation? Comparative analysis. Ano yata yung tawag dito sa mga ganito? Tuloy natin. Organics. Skin dough. Ito, skin dough to, guys, ha? Okay. So, ayan. Tingnan nyo naman. Ayan. This one is medium. Ayun, no. Nag-blend agad, oh. Wow. Sorry. Nag-blend nga. Well, wag natin i-cut para makita talaga. Oo. Galing. That's how it's supposed to blend yun, sa skin. Kita nyo? Parang, again, this one is... seamless siya, no? Pag talagang galing, putang ina. Nabibilib ako. Alam nyo kasi merong idea sa technology. And this is technology. Yun nga lang, skincare technology ang tawag dyan. Sabing gano'n na there is yung difference between magic and science will disappear to someone na walang idea sa ginagawa mo. It seems like magic pag dun sa taong hindi nakakaalam. Ako wala akong alam dyan, men. Like, wala. Sabon, yan. Alam ko, sabon. Shampoo, yan. Alam ko. Lotion, alam ko. Pero sa skincare kasi, medyo mang-mang ako. Tanga ako dyan, men. Like yun, bilib na bilib ako dun. Kasi nakita mo yung difference eh. Ano siya eh, Instamatic ang tawag ko dyan. Tuloy. Skin dough. Burahin natin to and then let's apply another one. Adorn. Ganito siya. Let's apply. And two-finger method. Two-finger method. Oh, wow. Galing, oh. Yan. That's a good sunscreen. Hindi ka pa hihirapan, mabilis ma-blend. Ayun, di ba? Kitang-kita yung difference, my God. Magbibili nga akong sunscreen. Gusto nyo ipatong pa natin? O sige, patong pa natin. Patong mo, Miss Anne, para layering din. Ano ibig sabihin? Para patas. So, let's layer. Pinatong yung isang sunscreen doon. So, ang i-expectin mo dito, if logic dictates, mag-blend din. Tama. Tingnan natin kung tama tayo. Second layer ng Adorn. Dagdagan pa natin more. Ang galing, gagi. Hindi siya dapat naglilibag.
Ayun, See? no? Last one na Seamless. mapapakita ko sa inyo is, okay, si Sola, skin tint siya, pero ginagamit ko siya as tinted sunscreen. Ano ba yun? Nakita, nagulat ako. Ano yan siya? Yung nasa right ng face niya is the V-line. Tapos yung iba naman nandito. That is just dedication to your content. If you are using your skin as an actual baseline for product testing, no? Tingnan mo, yun yung naglilibag, oh. Ayun na ma-blend. Ano na? Sola, parang considered na rin siya as tinted sunscreen kasi mataas sa SPF nito. It has SPF 50. This one is more watery. Ayan. You see? Walang paglilibag. At saka hindi namumula yung skin niya. Ayun, mali yung hypothesis ko dun sa sa friction ang dahilan. Hindi pala friction. It's I think it's a chemical reaction now kasi namula yung mo eh. So why do your cheeks parang namumula? Blood vessels, 'di ba ganun 'yon? Nag-expand yung blood vessels tapos namumula siya. Na-absorb ng skin, nagsaset sa skin. That's how a sunscreen should work. Hindi ganito. Ano bang masasabi ko? I think the problem is dun sa manufacturer nila. Yes. Nakikita ko kasi iba-iba yung reviews talaga na lumabas. Pag inconsistent yung manufacturing, inconsistent yung product. So, it's a no for me. Kasi ipagdadasal ko na lang na sana makuha ko yung batch na maganda. Diba? Yun nga yung, ngayon, eto sa basic to, sa quality control. Sa tingin ko, yun talaga yung naging problem din. I mean, I don't blame the influencers na nagre-review. I think they are in the right. Actually, maganda nga yun kasi nga, this is the purpose of, kaya ka nagpapa-review sa influencer ng honest to goodness para makita mo yung bad side at saka good side. And this is the most effective. Again, ang ganda nung, nagko-corroborate to dun kay Wear Sunscreen. Kasi si Wear Sunscreen, ganon din yung, actually medyo magkalapit nga sila ng conclusion kasi ibang batch, 'di ba? Yun yung sinasabi niya, mag-iintay ako ng tamang batch, 'di ba? Ang galing. It all interconnects. Tuloy natin. Price, oo, mura siya. Pero look, mukhang kailangan makipag-usap ni V dun sa manufacturer niya kasi manufacturing issue to, definitely. And of course, PSA na rin to, no, to have a proper quality check sa products para sigurado na quality yung i-release nyo sa market. So, yun. Very good. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, sundan natin yung storya na to kasi ang dami niyang pabago-bago na nangyayari. And also, let's wait for V para maayos niya tong problem na to. I think naman si V, nakikinig yan sa inyo. Ang akin lang talaga, wag niyo namang idama yung anak. Pagkakinan nyo, pati yung anak, dinadamay nyo. Damay nyo yung sunscreen. 'Di ba? Or yung mismong CEO, pero wag naman yung anak kasi may nakikita ko na dadama yung anak Mali naman yun. Anyway, I agree kay Miss Klutz dito. So far, tingin ko maganda yung review. Ay, nawala na yung camera ko. Patapos na rin naman Maganda rin yung review ni Miss Klutz at saka ni Wear Sunscreen. Yan lang naman yung sa akin for today. Kaya mga lods.